in heaven in the mighty name of Jesus. By the power of the Holy Spirit, O Diyos, sa araw na ito, narito ang inyong bayan. Kinikilala ka na Diyos ng aming mga buhay. Ikaw ay aming itinataas, dinadakila, niluluwalhati, sapagkat, O Diyos, kung wala ang ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng aming tinatamasa ay hindi namin, O Diyos, mararanasan, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa araw na ito, kita mo ang bawat puso, ang bawat bigat. Kami ay narito sa inyong dakilang harapan. Kami nananalig at nananampalataya na sa araw na ito, buong puso namin maunawaan, O Diyos, ang inyong pag-ibig, kung bakit ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para sa aming lahat. O Diyos, bless your word, bless thy servant, O God, not my weakness be seen, but your glory alone. At i-bless mo, Panginoon, ang lahat ng mga anak mo na makikinig ng iyong salita, na sa araw na ito, mabuksan ang aming spiritual heart, spiritual mind, O God, at maunawaan namin, O Diyos, ang kalaliman ng iyong salita, in the mighty name of Jesus. Na kung saan, O Diyos, hindi lamang po kami, Panginoon, mananatili na malaman, O God, ang katotohanan, bagkos ito ay maipamuhay namin para sa iyong kapurihan. Salamat po, Diyos, purihin ka, sambahin ka, dakilahin ka, luwalhatiin ka. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Alam po natin na ang araw na ito ay tinatawag po nating mga Pilipino ay Palaspas, Palm Sunday, na kung saan ay ang mga tao, kung nagbukas po kayo ng mga Facebook o anumang sa social media, makita nyo na ang mga tao, maraming mga picture, video, na may mga hawak na mga dahon, mga sanga, at doon ay lahat ng buong mundo inaalala na ang Panginoong Jesus ay pumasok sa Jerusalem. At dito po ay makikita natin na ang Panginoong Jesus, nagdesisyon po siya na pumasok sa Jerusalem, hindi dahil sa ito ay gusto niya, kung hindi ito ay nararapat para maganap, matupad ang mission, bakit ang Panginoong Jesus ay ipinanganak, naging tao, upang ikaw at ako ay kanyang iligtas. Kaya, makikita po natin, pag tatanungin ko po ang bawat isa, ipagpaumanin niyo po at ako po ay ramdam niyo po yung emotion. Kasi hindi po madali ang pag-aralan ng Cross of Calvary. Yung heart ko po ay mabigat, nagtitribe, nag-ano po ako. Kaya, tanungin ko po kayo, ano ba ang mensahe ng Cross of Calvary sa atin? Magsabi po tayo, salvation, love, forgiveness, repentance, humbleness, ano pa po, deliverance, marami po ang healing, marami po ang message ng Cross of Calvary sa atin. At alam po natin na ikaw at ako, bilang tayo po, pinili, tinawag ng Diyos, ay napakasarap po na maglingkod sa Diyos
kung nasa comfort zone tayo, sinong agree sa akin? Amen. Walang taong ayaw sa'yo, walang taong sasalungat sa'yo, walang taong mang-insulto sa'yo, di ba? Totoo, okay. Di ba? Pero, ang isang lingkod ng Diyos o isang pinili, tinawag ng Diyos, hindi ka tinawag upang ikaw ay manatili sa comfort zone. Amen po? Kasi, makita po natin ang Panginoong Jesus. Kung babasahin po natin ang Biblia bago siya pumasok sa Jerusalem, ano pong nangyari? Ang Panginoong Jesus ay nagpagaling. Di po ba? Gumawa ng mga himala. At doon kung saan siya nagpagaling, gustong-gusto siya ng mga tao. Di ba? Gusto siyang gawing hari. Nagpakain ng mga nagugutom, pinagaling ang mga may sakit, karamdaman, mga pinalaya, ang mga nasa talikala ng masamang espiritu. At doon ay maayos ang kanyang kalagayan kasi at nandun ang full respect ng tao sa kanya, di ba? Pero itinakda na kailangan siyang pumasok sa Jerusalem. That's why wag kang magtaka na ikaw kailangan mo rin pumasok sa Jerusalem para ma-fulfill ang mission, bakit ka pinili, tinawag ng Diyos. Amen po? Kasi masarap na sa buhay natin, sabi po natin lagi na ang buhay natin isa lang. Diba? At lagi nating sinasabi, isa lang ang buhay natin, maikli lang ang buhay, kailangan i-enjoy natin ang buhay. Pero ang tanong, ito ba ang kalooban ng Diyos? Na tayo ay sa bawat araw ay lagi lang masaya ang ating nararamdaman, i-enjoy ang ating mga buhay. Pero hindi po. Sa ayaw at sa gusto natin, ilalagay tayo ng Diyos sa isang posisyon na maraming mga ayaw sa atin. Amen po. Hindi dahil sa ikaw ay tinalikuran ng Diyos, kung hindi dahil ito ay kalooban ng Diyos upang mapapurihan ang Diyos sa iyong buhay. So maybe, sinasabi niyo sa inyong sarili, kaya ko pala ito nararanasan. Amen po? Hindi lahat ay okay ang mga tao sa atin. Dahil ito po yung nais ng Diyos. Kaya nais ko pong dalhin sa ating kalagitnaan sa araw na ito. Nilagyan ko po ng title, Love Came to Town. Love came to town. Sino po ang pumunta sa town of Jerusalem? Si Jesus. Because of love. Na alam niya kung anong mangyayari po sa kanya sa Jerusalem. Kaya basahin po natin ang ating Biblia sa Mateo 21 verse 6 to 11. Nais ko po na tayo pong lahat, kung maaari, kuhanin niyo ang cellphone o Bible. Kasi po, marami po tayong babasahin sa araw na ito. At kung gusto niyo po ay isulat at basahin niyo po sa inyong mga tahanan. Ang sabi po sa Mateo 21:6-11, lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal. At sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroong namang pumutol ng mga sanga ng kahoy. Ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa Kanya. Sigaw nila, purihin ang Panginoon, anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila, si Jesus ang propetang taga Nazaret sa Galilea, sagot ng karamihan.
So bakit po nung pumasok ang Panginoong Yesus sa Jerusalem, napakaraming sumalubong sa Kanya? Napakarami. Talaga pong, kaya kung babasahin, titignan natin ang ating Biblia ay ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kaya makita po natin yung mga nangyari kay Jesus bago pumasok sa Jerusalem. Kung makita po natin yung antas ng miracle na ginawa niya bago pumasok siya sa Jerusalem, nakita natin yung last na ginawa ng Diyos na miracle sa buhay po ng Panginoong Jesus, ang pagkabuhay na muli ni Lazaro. At doon ay na-witness po ng maraming tao na si Jesus bumuhay ng patay. Ibig sabihin, siya ay makapangyarihan. That's why lahat po ng tao ay nagbigay ng respeto sa Kanya, pinuri siya, at doon sa Kanyang pagpasok sa Jerusalem, lahat ng tao nagwawagayway po ng sanga, ng dahon, at isinisigaw na purihin ang pangalan ng Diyos. Pagpasok po ng Panginoong Jesus doon po sa Jerusalem. Kaya doon po makikita natin na ang Panginoong Jesus ay nagpupuri ang mga tao. Kaya nakita po, pansinin po ninyo, tayo pong mga tao, napakadaling makiayon sa daloy ng napakaraming tao. Amen. Sinong agree sa akin? Amen. Amen po? Napakadali. Pag sinabi po ng worship leader dito, purihin ang Diyos, itaas mo naman ang kamay mo. Diba? Kasi madali lang makiayon sa kapag marami ang gumagawa nito, kagaya ng mga tao, lahat ng mga tao nagsisigawan na purihin ang Diyos. Luwalhatiin ang pangalan ng Diyos. Pero saglit lang, ilang araw lang ang nakaraan, ang mga tao na nagpuri sa Panginoong Jesus, sila din ang sumigaw, ipako si Jesus sa krus. Kaya kung hindi po natin, wala tayong deep connection sa Diyos, relationship sa Diyos. Kasi kung ang connection lang natin sa Diyos dahil pinagpala lang niya tayo, madali lang itong mawala. Yung init ng paglilingkod at pagpupuri natin sa Diyos, madali lang mawala. Amen po? Kaya that's why, ang nais ng Diyos, hindi po tayo mananatili doon sa pagpapala kung hindi matutunan natin na mahalin ang Diyos ng ating buong puso. Ano man ang mangyari, pupurihin pa rin natin ang Diyos. Kaya, dito po, ang Panginoong Jesus, pagpasok po niya sa Jerusalem, nandun na po ang mga Pariseo. Ang sabi po sa Lucas 19:39-40, ang sabi po, sinabi naman sa kanya ng ilang Pariseyong kasama ng karamihan, Guro, patigilin ninyo ang mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Ang mga Pariseo, pinapatahimik ang mga tao. Naisigaw ang pagpupuri sa Diyos. And then, ang sabi po sa John 12 verse 19, kaya't nasabi ng mga Pariseo, nakikita ninyong walang nangyayari sa mga ginagawa natin, tingnan ninyo, sumusunod sa Kanya ang buong mundo. Ang simpatya at pagsunod na ng tao ay sumusunod na sa Panginoong Yesus. Kaya ang mga Pariseo, sila po ay ginagawa naman nila ang lahat ng kanilang makakaya para salungatin ang Panginoong Yesus. Sinong nakasubok nun? Na kapag mayroong dito ay sasalungat sa'yo at nakita na maraming positibo na nakapaligid sa'yo, hindi siya titigil doon. Nagagalaiti. Diba? Pero, sa buhay po ng Panginoong Yesus, sa araw na ito, makita natin paano naging kalma.
Kalma lang siya. At doon, sa palagay ba natin, ano ang pinaka-worst na dahilan ng mga Pariseo ng Sanhedrin? Bakit gusto nilang si Jesus ay mamatay? Inggit? Kasi marami ng followers si Jesus. Amen po. Kasi dati po sa Book of Law ni Moses, kasi yun po yung pinapatupad ng mga Jew. Kaya ang akala nila nung dumating si Jesus, bago ito, sinasalungat ang kautusan ni Moses. Kaya ang Sanhedrin ay nagkaisa na ito ay hindi nakakabuti sa mga Hudyo. At hindi na mapigilan na marami ng followers si Jesus. Kaya ano po ang ginawa nila dahil hindi po sila talaga na tumigil? Kaya sabi po sa Filipos 2 verse 6 to 11, ito po napaka-powerful na verse. Ito po, ang sabi po, Filipos 2, 6 to 11, inihandog niya ang kanyang buhay para sa sangkatauhan, para bayaran ang ating mga kasalanan. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos, binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya, dito po pag sinabing Jesus, pag sinabing Jesus, ang pangalan ito ay kailangan maparangalan. Kasi po sabi ng binasa natin, bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ipinanganak siya bilang isang tao sapagkat ang kanyang ililigtas ay tao, tayo ng mga tao, tayo ng mga makasalanan. At ang sabi po ng Biblia, siya ay sumunod hanggang kamatayan sa krus. Kaya't binigyan siya ng pangalan ng higit sa lahat ng pangalan. Ano ba't ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, maging sa ilalim ng lupa ay maninikluhod para sa ikararangal ng Diyos Ama. Kaya Jesus, the name Jesus is very powerful. Kaya sa panahon po ng lahat ng ating pangangailangan, pag sinabi mo, Jesus, help me, nandun po yung kapangyarihan ng Diyos na agad nakikilos upang tayo ay kanyang tulungan. At doon, ang Panginoong Yesus, dahil sa dami na po ng mga followers na sumusunod sa Kanya at ang mga Pariseo ay gusto talaga nilang siya ay patayin. Kaya ano pong nangyari sa Panginoong Yesus? Nung pumasok po siya sa Jerusalem, alam na niya ang mangyayari sa Kanya. Ilang beses na niyang sinabi ang Kanyang kamatayan sa krus. At doon po ay, sabi po nila, sa pag-aaral ng science, pagdating daw po sa atin ng mga human, kapag nasa perikulo tayo, automatic, ililigtas natin ang ating sarili. Sinong agree sa akin? Diba? Kapag may nangapi sa atin, as human, kapag tayo kinalmot, anong mangyayari?
Gaganti ka kasi hindi dahil sa ikaw ay tawag dito ay saktan mo siya, kung hindi idepensa mo ang iyong sarili. Ito po yung human. Na kapag ikaw ay nakarinig ng masakit na salita, hindi mo mamamalayan ang iyong labi. Magsasalita rin yan. Kasi i-depend mo ang iyong sarili. Pero, ang pagkakaiba, nung nasa atin na po ang banal na Santong Espiritu, ano po ang pagkakaiba nun? Ang mga laban natin, hindi na natin laban. Mayroon nang nakikipaglaban sa atin. That's why, kapag may nangapi sa atin, iniisip muna natin, bago magsalita, kung ito ba ay nakakalugod sa Diyos. Di ba nakita po natin yung pagkakaiba? Amen po, may pagkakaiba. Kasi hindi na po tayo mag-isa na nakikipaglaban. Kaya that's why, si Jesus ay doon po, ano pong ginawa ng mga Sanhedrin, ng mga Pariseo, ang puno ng bayan, hindi po sila tumigil upang si Jesus ay dakpin. At ito po yung nakaka-amaze doon. Di ba, maalala niyo po yung huling hapunan? Di ba, binasa ko po yun? Habang binabasa ko, di po ba yung pinakamalapit kay Jesus, sino po? Si John. Di ba, naging si Pedro na kay si John the Beloved. At doon ay, nung sinasabi ng Panginoong Yesus na siya ay mamamatay at isa sa inyo ang magkakanulo. Imagine, 12 lang yung kasama niya sa hapagkainan, sa huling hapunan. At sabi doon ay, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. At doon, kung babasahin nyo, si John, malapit siya kay Jesus. Si Pedro, nakimarites. Sabi niya kay John, tanungin mo nga sa mahal na guro, sino ba ang sinasabi niya? Sabi niya ganon. At doon ay, anong sabi ng Panginoong Jesus? Diba, isasawsaw niya yung tinapay at kanino niya ibibigay, yun ang magkakanulo sa kanya. At ito po ay ibinigay po niya kay Judas. Kaya tingnan niyo po, 12 na nga lang, may Judas pa. Na-train na yun. Diba? Kaya, makita natin, pero kung pag-aaralan po natin ang buhay ni Judas, alam niyo po ba na ang soul ni Judas Iscariot, ito po ay naging sacrifice. Bakit ko nasabing naging sacrifice? Kasi kung walang Judas, hindi po mangyayari ang crucifixion. Walang magkakanulo kay Jesus. Hindi po nila huhulihin si Jesus kasi walang magkakanulo. Kaya ang soul po, ang kanuluhan ni Judas Iscariot na sacrifice for the fulfillment ng kamatayan ni Jesus sa krus para mabayaran ang lahat ng ating kasalanan. Kaya kung titignan nyo, na-sacrifice po ang soul ni Judas Iscariot para po maganap at mangyari. Kaya nakita po natin si Judas Iscariot, ano pong nangyari? After po na na-realize niya na mali ang kanyang ginawa, siya po ay nagbinti at nagpakamatay. Kaya doon, tignan po natin, si Jesus, nung nasa Garden of Gethsemane, si Jesus ay, kasi po ay, bakit po natin ito inaalala? Kasi tingnan niyo po, itong week na ito po yung week na kung saan inaalala ang crucifixion ng Panginoong Jesus. Kaya nais ko po na i-detalye natin upang sa puso natin maunawaan natin ang ginawa, ang kahalagahan ng Cross of Calvary, na yung tinatamasa natin, may Jesus na nag-sacrifice para sa iyo, para sa akin. At nung pumunta sa Garden of Gethsemane bilang human, because Jesus, bagamat siya ay Diyos, siya po ay 100% man
sa Garden of Gethsemane. Siya po ay punong-puno ng hapis, ng lungkot, ng paghihinagpis. Dahil alam niya na siya po ay huhulihin at siya ay ipapako sa krus. Kaya doon po, nang umalis na po si Judas at pumunta sa mga Pariseo, ang hindi po matanggap ni Judas, hindi lang ipinagkanulo si Jesus, nagpabayad siya. Kasi kung ipinagkanulo niya, mas magaan. Pero yung tumanggap siya ng kabayaran upang ituro kung nasaan ang Panginoong Yesus, ay ito po ay mabigat. Kaya kung kayo si Jesus, alam niyong parating na si Judas, huhulihin ka na, pero nandun siya. Hinihintay niya. At doon ay nanalangin siya na ang sabi niya, Ama, Ama, kung maaari, ilayo mo ang saro ng paghihirap na ito. At sabi po ng Biblia, ang kanyang pawis, animoy dugo. At doon nakikiusap sa Ama, 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 ilayo mo ang saro ng paghihirap. Pero, hindi ang kalooban ko kung hindi ang kalooban mo. Kaya doon ay hinintay niya. Hinintay niya na dumating si Judas Iscariot at doon para ituro si Jesus na siyang huhulihin. Anong ginawa ni Judas? Hinalikan niya si Jesus. Kaya tingnan nyo, dito nangyari yon na kapag mayroong mga tao na nagkukunwa-kunwari sa inyo, dito lumalabas, naku, halik yan ni Judas. Diba? Sinasabi nyo na parang nagkukunwari na mayroong kayong gap, pero kunwari nagbatyo-batyo kasi maraming mga taong nakakakita at doon hanggang ngayon ginagamit, naku, halik yan ni Judas. Diba? Dahil naaalala, yun yung palatandaan ni Judas na kung sino ang hahalikan ko, yun ang huhulihin ninyo. At doon, nung hinuli si Jesus, ano pong nangyari? Nakiusap siya na pabayang makaalis ang mga disciples at hindi sila mapahamak sapagkat nasulat na ang lahat ng ibinigay ng Diyos sa Kanya ay hindi mapapahamak. Kaya doon, at bakit si Jesus, nung hulihin siya, bakit ganun na lamang ang galit ng mga tao na humuli sa Kanya at pinarusahan siya ng terribleng parusa? Ano ba yung nakapagpagalit sa mga Pariseo, sa mga Sanhedrin? Kasi kung babasahin po natin ang Biblia, nung kinuha na po, nung hinuli na po siya, ay nandun na po yung punong bayan ng mga Sanhedrin, ng mga Pariseo. Nilitis nila ngayon si Jesus. At sabi nila, totoo ba na inaangkin mo na ikaw ay anak ng Diyos? Inamin po niya, ang sabi niya, oo, ako ay anak ng Diyos. Kaya, ang tingin po ng mga Pariseo, ito ay blasphemy. Na ito ay pagsasalaula sa pangalan ng Diyos. That's why, ang mga tao nung time na yon, sila po ay naggagalaiti sa galit. Kaya naranasan po ng Panginoong Hesus ang duraan, ang latiguhin, at nilagyan ng koronang tinig. At kung babasahin po natin, ay makita natin na nakakaawa ang kanyang kalagayan sapagkat ang ginawa ng tao sa Panginoong Hesus because of love, because of salvation, because dahil gusto niya iligtas ang sangkatauhan. Pero ang sabi ng Biblia, ang mga taong ililigtas niya, hindi siya tinanggap. At doon, kung titignan po natin, kung babasahin natin ang ating Biblia, ay hindi mo halos ma-picture ano po ang itsura ng Panginoong Yesus. Kasi po, imagine ninyo, yung pinanglatigo sa likod po ng Panginoong Yesus.
Kung nabasa po ninyo yung the life of Jesus, yung crucifixion, ano po yung pinanglalati ko sa Panginoong Jesus? Di po ba yung mayroong parang ngipin na kapag tawag dito ay tumama sa kanyang laman, sa kanyang katawan, ito po ay paghila, sumasama ang kanyang balat, ang laman ng katawan ng Panginoong Jesus. That's why ang dugo, ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala sa dugo at siya po ay tigmak na po ng dugo sapagkat yun po yung naranasan niyang pahirap. At doon, tignan po natin, nais ko pong basahin sa inyo, tignan po ninyo ang inyong Biblia sa Mark 15, verse 25. Tignan po natin ang Marcos 15, verse 25. Ikasyam ng umaga, nang ipako nila sa krus si Jesus, sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayon natupad ang nasa saad sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin, nilibak siya ng mga nagdaraan na tatango-tangong nagsabi, di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba sa krus, kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ang mga sabi sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesayas na iyan, na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya, inilipusta din siya ng mga taong nakapakong kasama niya. So tignan po natin, ang Panginoong Jesus nakabayubay sa krus. Iniwan po siya ng lahat. Iniwan siya ng, nung hinuli sa Gethsemane, iniwan ng 12 disciples. Nung hinuli ng Sanhedrin, itinatuwa ni Pedro ng 3 times. At ang mga Sanhedrin ay pinalatigo siya, sinaktan at ibinayubay sa krus. So imagine po natin, si Jesus ay nakapako sa krus. At tinutuya siya ng mga tao. Ang sabi ng mga tao, kasi po, maalala niyo nung pumasok siya sa templo, pagpasok niya sa Jerusalem, ano po ang ginawa ni Jesus? Itinapon ang lahat ng paninda. At ang sabi ng mga Pariseo, anong authority na mayroon ka at ginagawa mo ito? Ang sabi ni Jesus, gibayin niyo ang templong ito at pagkatapos ng 3 araw, itatayo kong muli. Ang sabi ng mga tao, nahihibang ka ba? Ito ay ginawa within 40 years. Tapos within 3 days, itatayo mong muli. At doon, ang sinasabi ni Jesus, ang kanyang muling pagkabuhay. At nung nakapako na siya sa krus, tinutuya siya ng mga tao. Sino pong nakaranas noon na yung down na down ka na tapos lahat ng tao tinutuya ka? Diba? Tapos ibinabalik lahat. Yung mga sinabi mo, ginawa mo, yung lahat ng nakita sa iyo, kung kailan na po yung pinaka-down na part ng buhay mo, doon ka pa nila lalong i-down. Kaya si Jesus ay kinutya siya ng mga tao. Ang sabi nila na kayang iniligtas ang lahat, ang ibang tao, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. At sabi nila, maniniwala kami na ikaw ay Mesayas kung iniligtas mo ang iyong sarili. Kapalagay niyo kaya? Kasi ito yung pinakapunto na nais ko pong maunawaan natin.
Sa palagay niyo kaya, hindi kayang iligtas ni Jesus ang kanyang sarili? Sa palagay niyo kaya? Diba? Pero, because of God's love, Jesus came not to save himself, but to die on the cross to save us. Kaya niya. Kaya sabi po nila sa study, yung lahat ng natanggap ni Jesus na sakit, sufferings, lahat ng dugo, lahat ng mga paglalati ko sa kanya, how come na halos mita papunta po doon sa Golgotha na nabuhat pa niya yung cross niya. Dapat wala na siyang lakas. Pero on the middle, on the way na kanyang pagkapako, mayroong taong nagbuhat ng kanyang cross. Kaya that's why ang mga tao, ang sabi po dito, kasi po, ang sabi dito sa binasa natin, sa 29, nilibak siya ng mga nagdaraan sa at natatango-tango nagsabi, di ba ikaw ang gigiban ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw, iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Hirap na po si Jesus. Tapos yung mga tao nang sabi, iligtas mo ang iyong sarili. Ang sabi po dito, therefore when Jesus did not come down from the cross, they assume that he did not have the power and therefore he was not the Son of God. Their conclusion was this: he saved others but himself he cannot save. That was their conclusion, a logical conclusion, but a false conclusion. You see, Jesus could be saved himself. Ang nais po natin itakil dito, number 1, he could have saved himself, but by not going to Jerusalem. Na first na mailigtas niya ang kanyang sarili, umayaw na siya na pumuntang Jerusalem. That's why tayo, kapag alam natin na lalabas tayo sa comfort zone natin, di ba tayo ang magdidesisyon? No, Lord. Ang sabi ng Lord, go to Jerusalem. Ipapako ka doon. No, Lord. No. Kaya tignan mo ang katabi mo, kung hanggang ngayon nakaupo pa rin dyan. Hindi pa rin pumupunta sa kanyang Jerusalem. Amen po. Kaya si Jesus, pwede niyang iligtas ang number 1 na mailigtas niya ang kanyang sarili. Pwede siyang hindi pumunta sa Jerusalem. Di ba? Siya yung magdidesisyon, pwedeng hindi siya pumunta sa Jerusalem sapagkat sinabi ko kanina doon po sa Galilee kung saan gumawa siya ng maraming himala. Ang mga tao doon, tinatrato siyang maayos. Pinaparangalan siya, inaasikaso siyang maayos. Pero, kailangan niyang pumunta sa Jerusalem. Sapagkat, sabi po sa Isaiah 50, verse 6 to 7, hindi ako ang gumanti ng bugbugin nila ako, hindi ako kumibo nang insultuin nila ako. Pinabayaan ko silang bunutin ang aking balbas at luraan ang aking mukha. Hindi ko pinansin ang mga insultong ginawa nila sa akin sapagkat ang Panginoong Yahweh ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis sapagkat aking nalalaman na ako'y hindi mapapahiya. Kaya doon, ang sabi po ay hindi siya gumanti. Sino ang mga kalalakihan dyan, pag nilati ko ng isa ay hindi gaganti? Mga kabataan, walang ginawa, walang kasalanan. Kasi po,
Ang mga Saduceo, ang mga Sanhedrin, nag-usap-usap sila. Ang sabi nila sa ating batas, hindi natin kayang parusahan si Jesus. Kaya kailangan dalhin natin kay Pontius Pilate. At doon, dinala siya kay Pontius Pilate. At si Pontius Pilate, ang sabi niya, wala akong makitang kasalanan. Kaya that's why, si Jesus, bagamat walang kasalanan, siya po ay hindi lumaban, hinayaan niya na siya'y sinaktan. At ang sabi po, sa number 2, He could have saved Himself by escaping from the Garden of Gethsemane. Kung ikaw si Jesus, aba, napasubo na ako, nasa Jerusalem na ako. Nasa Gethsemane. At nandoon, nakikibargain siya sa Lord. Darating na ang manghuhuli sa kanya. Pwede niyang i-save ang kanyang sarili. Pero, hindi niya ginawa na i-save ang kanyang sarili. At siya po ay, ang sabi po sa John chapter 18, hinuli siya at nakiusap siya na huwag sasaktan ang mga disciples at hayaang makaalis. Kaya nakita po natin, si Jesus, nung siya po ay hulihin, nakita po natin, hindi pa rin niya iniisip ang kanyang sarili. Kung hindi ang mga tao pa rin. At ito po yung pagmamahal na makikita po sa atin pag tayo po ay naglilingkod sa Diyos, na minsan nakakalimutan na natin ang ating sarili. Ako po, maalala ko, isang testimony, si Ira, nung maliit siya, ngayon age 25 na siya, pero dumaan po siya sa napakadilim na buhay. Bakit siya dumaan sa napakadilim na buhay? Kasi po siya po ipinanganak ng kanyang mami at daddy ay lingkod ng Diyos. Ang aming anak ay napabayaan namin. Naisip niyo po sa former church, dahil tayo noon more than halos mag 200 na tayo. Kung mag-preach ako sa Milan, si Rep nasa Roma. Pagkatapos ko sa Milan, tatakbo ako ng Parma. Si Ira, bubuksan ko lang ang gate namin, mga mag-alauna siguro. Hindi ko na ihahatid sa loob ng bahay. Papasok na siya, bata pa siya. Siya na ang kakain ng pranso, kahit siya na ang kakain ng tsena. Babalik ako 12 midnight, si Rep 12 midnight din. So napabayaan namin siya. So bilang kami lingkod ng Diyos, ang nasa isip at puso lang namin, gawin ang kalooban ng Diyos. Yung pagmamahal namin sa mga tao na inilagay ng Diyos sa amin, sa church ay para matugunan ang pangangailangan ng mga tao. So, dumating sa punto, nung time na yon ay nagkaroon na po ako ng alopecia. Alam niyo po yon? Yung nakakalbo ka? So, dito po marami akong kalbo sa aking ulo. Kasi po ay kulang ng tulog, kulang ng pagkain, kulang ng pahinga. At may time pa noon na pag nandito si Bishop Art noon, ang aking dugo ay 80/50. Halos malapit nang mamatay. Pero nabuhay pa rin. Kasi po at doon, tumakbo yung aming buhay ng napakaraming taon. Na ganun po yung buhay namin. Kasi po ganun pala pag nandun ka na yung buhay mo ay kinumit mo sa Diyos. Nakalimutan mo na ang iyong sarili. In worse, nakalimutan mo na may anak ka. Kaya po si Ira, dumaan po siya ng napakadilim na buhay. Dahil mayroon pa po siyang isang birthday na may seminar sa church. Birthday po niya. Kumain po siyang mag-isa.
Umiyak po siya ng umiyak hanggang sa nabarkada na po siya at dumaan po siya ng worst sa kanyang buhay. At doon, nag-pray po kami sa Lord na magkaroon kami ng anak, hindi ibinigay ng Diyos. Doon sa former church kasi hindi rin namin maalagaan. Dahil ang kaisa-isa naming anak na si Ira, hindi namin naalagaan. Kaya po, niloob ng Diyos na ipinanganak ang Lord of Hosts Church family. Itong ating kinabibilangan, and the same time, ipinagkaloob po ng Diyos si Gian kasi mahalagaan na po namin siya. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya, makita po natin ang buhay natin, masaya tayo kapag nagagawa natin ang kalooban ng Diyos. Amen po? Gracias, sis. Kaya that's why, si Jesus, kung mababasa natin sa John chapter 4, nung ma-meet ni Jesus yung babae na Samaritano, di ba sabi ng mga disciples, binibigyan nila ng pagkain si Jesus. Ang sabi ni Jesus, kumain na ako. At nagbulong-bulungan ng mga disciples, anong kinain ni Maestro? Di ba wala pa? Ang sabi ni Jesus, ang aking pagkain ay ang matupad ang kalooban ng aking Ama na nagsugo sa akin. Kaya that's why, si Jesus, pwede niyang iligtas ang kanyang sarili sa Gethsemane. Pero, ikinumit niya ang kanyang buhay. Ibinigay niya ang kanyang buhay sapagkat kung umatras si Jesus, ikaw at ako, ang ating kaluluwa, lahat ng tao, ang ating kaluluwa ay mapupunta doon sa dagat-dagatang impyerno kasi walang nagbayad ng ating kasalanan. That's why si Jesus, kahit may mga pagkakataon, hirap na siya, duguan na siya, nilatigo na siya, nilagyan ng koronang tinik, pero ang inisip niya, ikaw at ako, ang ating kaluluwa ay maligtas, hindi mapahamak doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Amen. Palakpan po natin ang Diyos. Kaya that's why, doon sinasabi nila ng mga tao, madaling nagsabi ng mga tao, kung ikaw ay Diyos, kung ikaw ay anak ng Diyos, bumaba ka dyan. Iligtas mo ang iyong sarili. At maniniwala kami na ikaw nga ang Mesayas. Pero ang hindi nila alam, ang Mesayas ay kailangang mamatay sa krus para iligtas ang sangkatauhan. Kaya maraming tao hanggang ngayon hindi tinatanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, pero mayroon silang mga hawak na mga palaspas. Hindi nila alam, hindi nila arok. Ano ba ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Kaya, dito po si Jesus, pwede rin po niyang iligtas ang kanyang sarili sa harapan ni Pontius Pilate. Diba? Dinala po siya doon. Kasi wala pong authority ang Sanhedrin na siya ay parusahan. Dinala po kay Pontius Pilate, ang sabi ni Pontius Pilate, Jesus, pwede ba ipagtanggol mo ang sarili mo? Sino ka ba talaga? Sabihin mo ano ba ang ginawa mong kasalanan? Ano pong nangyari? Hindi siya umimik. Hindi siya umimik, hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Kaya that's why, si Pontius Pilate, lumabas siya sa harapan ng tao. Ang sabi niya, nakinegotiate siya. Si Jesus na dinala niyo sa akin, wala akong makitang kasalanan niya na dapat siyang mamatay. Pero ang mga tao, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Dahil ang akala nila, ito po ay because of blasphemy. Sinasalaulan niya ang pangalan ng Diyos dahil inaangkin niya na siya ay anak ng Diyos. Kaya that's why si Pilato, si Pontius Pilate, wala siyang magawa. Ang sabi ni Pontius Pilate kay Jesus, alam mo ba, Jesus, may kapangyarihan ako na ikaw ay mapawalang sala at ikaw ay mapalaya. Ang sabi ni Jesus, wala kang kapangyarihan sa akin.
May kapangyarihan kang sinasabi mo sapagkat ito'y bigay ng aking Ama. Dahil walang sino man na makakakuha ng aking buhay. Sabi ni Jesus, ito'y ibinibigay ko para sa sangkatauhan. Ito po yung greatest love of God. Hirap na nandun na po ay dinuduraan, sinasalaula ang kanyang pangalan, bagamat wala siyang kasalanan. But sabi niya, wala akong kasalanan, wala akong ginawa, pero sabi niya, ibinibigay ko ang aking buhay. Kaya walang magawa si Pontius Pilate na siya ipagtanggol. Dahil sa Paskwa, may kaugalian ang mga Hudyo na may isang palalayain na isang nakakulong. Kaya po iniharap sa harapan ng tao. Nandito si Barabas at si Jesus, na sabi niya, hari ng mga Hudyo, sino ang gusto niyong palayain? Ang sabi ng mga tao, palayain si Barabas, ipako sa krus si Jesus. So na-imagine po ninyo kung gaano karaming tao na nagsisigawan, ipako sa krus si Jesus, ipako sa krus si Jesus. Kaya ano pong nangyari? Naghugas po ng kamay si Pontius Pilate kasi hindi po sisingilin sa kanya ang buhay ni Jesus sapagkat siya po ay walang kasalanan. Kaya makita po natin dito po, kaya makita po natin ang sabi po sa Isaiah 53. Basahin po natin Isaiah 53 verse 6. Ang sabi po, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siyang ay binugbog, pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiinit kahit kaunti man. In verse 8, nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko, ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. So nakita po natin sa Isaiah 53 na binasa natin, nakasulat na. Naisulat na ang mangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus. Naitakda na siya po ay mamamatay sa krus ng Kalbaryo. At dito po sa number 4, He could have saved Himself on the cross. Pwede rin po niyang iligtas pa rin ang kanyang sarili nung nasa cross na siya. Ang sabi po ng Matthew 26, verse 53 and 54, ang sabi po niya dito, do you think I cannot call on my Father and He will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? But how then would the scriptures be fulfilled that say it must happen in this way? Pwede siyang tumawag ng mga legions of angel at siya po ay iligtas at ibaba doon po sa krus at siya po ay iligtas. Pero hindi po niya ginawa para sa iyo, para sa akin. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Kaya po, itong Palm Sunday at itong week na ito, marahil kung magre-reflect po tayo, ay tatanungin natin bakit hindi iniligtas ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili. Sapagkat siya po ay pumarito, sinabi ko po kanina, para ikaw at ako
ay kanyang iligtas. Kaya po pag pinupuri po natin ang Panginoong Jesus, kailangan mula sa ating puso na tayo po ay mag-connect sa Diyos, sa ating Amang nasa langit na ibinigay niya si Jesus upang ikaw at ako ay bayaran ng ating kasalanan. That's why sinabi po sa Acts 4:12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to man by which we must be saved. Only Jesus, through Jesus. We are saved through Jesus. That's why ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Through Jesus. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Ayaw niya na ikaw at ako ay mapahamak. That's why, sa ating pagpupuri sa ating Diyos, pag nandito po tayo sa church, o saan man tayo nandun, pag nagpuri tayo sa Diyos, lagi po natin i-imagine lagi, sa cross na ito, imagine po natin, siya'y nakabayubay, siya'y duguan, siya'y may koronang tinik, hindi siya bumaba, hindi niya iniligtas ang kanyang sarili. Ibinigay niya ang kanyang sarili. At kung babasahin po natin ang four gospel, bago po siya nalagutan ng kanyang hininga, sumisigaw pa rin siya, Ama, Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hirap na siya, pero isinisigaw pa rin niya, Ama. Nag-intercede pa rin siya para sa sangkatauhan. Patawarin mo ang mga tao sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. That's why, ito po ay ginawa ni Jesus na kung saan on the last breath ng kanyang last na hininga, naranasan po niyang mag-isa. Bago po siya nalagutan ng hininga, ay sinisigaw niya, Father, Ama, Ama, bakit mo ako iniwan? Yun na po yung, kung babasahin natin ang Biblia, nagdilim ang buong paligid. 3:00 ng hapon, nagdilim ang paligid, sumisigaw si Jesus, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? On that moment na nagdilim ang paligid, hindi kayang tignan ng Ama si Jesus, sapagkat on that moment, nasa shoulder ni Jesus ang kasalanan ng buong sangkatauhan. Nasa kanyang balikat. That's why sinisigaw niya, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Pero bago siya nalagutan ng hininga, naganap na. Tapos na. It is finished. Bayad na ang kasalanan ng sangkatauhan. At doon ay ang lahat ng mga ipinako sa krus, sila po ay binabalian ng buto. Ngunit pagdating kay Jesus, patay na siya. Hindi siya nabalian ng buto. Kasi kung babalian siya ng buto, ibig sabihin, mamamatay siya dahil ginalaw ang kanyang katawan. Pero ang sabi ni Jesus, walang sino man kukuha ng aking buhay, ito'y 100% na ibinigay ko. Ibibigay ko at ito'y kukuhanin ko. Dahil ibinigay sa akin ang kapangyarihan dito sa lupa at sa langit. Kaya that's why si Jesus ay siya ay hindi nagalaw, hindi binali ang kanyang buto sapagkat siya ay patay na. Kaya na-preserve po ang kanyang body. Hindi po ito nagalaw, ngunit ito po ay, dito po tinusok ang kanyang tagiliran. Kaya, makita po natin, dito po ay, ang sabi sa Psalm, dito po sa ating conclusion sa Psalm 103 verse 1 to 3, ang sabi po ni King David, praise the Lord my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases,
And Isaiah 53 verse 5, but He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities, the punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Bago po tayo mag-pray, ito ay ginawa ni Jesus. Naranasan niyang mag-isa bago nalagutan ang kanyang hininga kasi ayaw niyang maranasan mo na ikaw ay mag-isa. Kasi nung tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, hindi ka na mag-isa. May kasama ka na. Kasama mo na ang Diyos. At ang pangako niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. And the Lord will provide all your needs. As you seek ye first His kingdom and His righteousness, lahat ng pangangailangan natin, hindi niya tayo pagkukulangin. Kaya po, mga kapatid, sa araw na ito, ang tinatamasa natin ngayon, may kapayapaan tayo because of Jesus. He is the Prince of Peace. Natanggap natin ang kagalingan sapagkat sa kanyang mga latay na natanggap natin na buhay na masaya, buhay na maliwanag sapagkat si Jesus ang nagbibigay sa atin ng liwanag mula sa kadiliman. Kaya sa oras na ito, mag-reflect po tayo. Anong buhay mayroon tayo bago natin tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas? At sa ating pagtayo, mag-reflect po tayo anong buhay mayroon tayo ngayon. Dahil lahat ng mayroon tayo ngayon because of Jesus. Dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kanyang tiniis, lahat ng kanyang mga latay na tinanggap, ay ito po ay natatamasa natin ang benepisyo ng cross of Calvario. Kaya kapatid, kaibigan, higit sa lahat, ikaw at ako, nakamtan natin ang kaligtasan. Amen po? Kaya sa oras na ito, ay ito po yung panahon na ating papurihan, luwalhatiin, dakilain, pasalamatan ang ating amang nasa langit because of Jesus. Nakamtan natin kung ano pong mayroon tayo sa oras na ito. At huwag po tayong tumigil na hanggang sa atin lang ang mga natamo natin, ang natanggap natin, bagkos ipagamit natin ang ating mga buhay, atin pong ipalaganap ang mabuting balita nang sa ganon, maraming tao ang tatanggap kay Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay pinili, tinawag ng Diyos. Upang makarangalan ng Diyos. Amen po? Huwag tayong tatahimik dahil si Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo, para sa akin. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah!